Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karen Scoop Station here. Grabe, bukod sa pambabatikos ng mga bad people sa SOCMED, sa mag-asawang Arjo and Maine Mendoza, meron pa ring biyayang natatanggap. Kasi sabi ng iba, ay baka mawala na ng work si Maine, mawala ng endorsement kasi nga sa nangyari. Pero ito yon mga Mars. Napakalaking billboard lang naman ng bench. Napakaganda talaga na Mrs. Maine Mendoza Ataide. Ito po yung picture. I-share niya po yan kahapon sa kanyang Instagram story. Tinag din po siya dahil may nag-video na nakita ang kanyang billboard na napakalaki, napakaganda. Kaya sa mga nagsasabi dyan, maling-mali po kayo. Wala naman pong nagawang kasalanan si Maine. Yan po ang pakatandaan po natin bago kayo magbitaw ng mga pangit na salita tungkol kay Maine. Wala pong nagawang kasalanan si Maine. Although asawa nga niya si Arjo o Congressman Arjo Ataide, kaya talagang nakadikit na yung ano niya. Pero wala po siya nagawang kasalanan. Wala pong nagbago sa mga endorsement niya, sa mga works niya. Di ba sabi niyo dati sa mga nambabash na sana mawala na siya sa Itbulaga, maling-mali po kayo dyan. Dahil everyday po mapapanood si Maine sa Itbulaga. Now, bumelta na si Raymart Santiago dahil hindi na nga maganda ang nakakarating sa kanya na mga balita, lalong-lalo na sa social media. Alam naman po natin na ang biyenan o dating biyenan ni Raymart Santiago na siyang nanay ni Claudine Barreto ay in-interview ni OG Diaz sa kanyang YouTube vlog at dun nga ay naglabas ng hinaing ang nanay ni Claudine na mula pa noon na kanyang napansin sa mag-asawa daw na mga ginawa daw ni Raymart sa kanyang anak na napakakawawa. Sa totoo lang, hindi po talaga lahat po ng sinabi ni Mami Inday ay grabe po talaga yun. Hindi rin tayo makapagsabi na totoo ba yun? Wala naman po tayo doon sa panahong nangyari yun dahil hindi naman natin kasamang mag-asawa. Talaga ang bukod na nakakaalam lang ay ang dating mag-asawa na si Raymart and Claudine. And ito na nga, sa Instagram story ni Raymart, nag-post po siya ng kanyang buwelta laban sa kanyang dating biyenan. Ito po ang sabi niya, quote and unquote. Ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang personal na magsalita. Kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang. Siguro ay kailangan ko rin ilabas kahit paano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Sa loob ng halos 13 taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso. Naging mahirap ito dahil ang pangalan na iniingatan at ipinamana ng aking mga magulang ay nadungisan dahil sa mga kasinungalingan at maling akusasyon. Masakit dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naaapektuhan ng kanilang mga naririnig at nababasa sa media. Nakakadismaya dahil kung makapagsalita ang iba ay akala mo naging bahagi sila ng aming buhay at ang lahat ay alam nila. Kahit na ganoon, alam ko na ang pananahimik ang mas makabubuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakakilala sa amin ang katotohanan. Hindi kaila sa akin ang paninira at nakasusuklam na akusasyon ni Mami Inday, ang taong nirespeto, minahal at tinuring kong pangalawang ina. Pero
nakagugulat dahil yung tao na dapat na higit na nakakikilala sa kanyang anak, ang taong siyang mismong walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noong mga nagdaang panahon, ay siya gayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang manira ng ibang tao. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila ni Daddy Pikey kahit na sarili ko ay tinaya ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Naintindihan ko na kami ay public figure at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko na ang bawat isa ay umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na maaring makasakit at makasama sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa rin ang respeto at naipaubaya sa panahon na siyang humusga at maghayag ng katotohanan. Yan po ang pahayag na idinaan ni Raymart Santiago sa kanyang Instagram account sa story. Doon po siya naglabas ng kanyang saloobin sa mga lahat ng mga nasabi ng dati niyang biyenan na si Mami Inday at mga binato sa kanya sa social media. Ay nako, tama rin naman siya na wala naman talagang may alam, kaya mahirap magsalita ng pangit kung wala ka namang alam ng punot dulo, no? Nakalagay din doon na kung sino pa nga daw yung nirespeto niya dati na tinuring niyang pangalawang ina, ay siya pa yung sumira sa kanya. Na sana ay makapag-usap sila in private, tapos matapos na sana ang kanilang hidwaan tungkol dito, no? Kasi ito, usaping pamilya, parang ang hirap naman ilabas pa sa public. Dapat usaping pamilya, sa kanila na lang, wala nang camera, wala nang, alam mo yun, di ba? Pero yun nga, dahil uso na nga ang social media, lahat dito ay makikita, mapapanood natin, mababasa natin, lahat nandito na po talaga. Sana magkaayos po sila. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!